Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Dumating ba sa buhay mo na parang lahat ng pagpupunyaging ginagawa parang walang nangyayari? Now alam po ninyo, nandiyan ka na, nagsisikap ka na, parang you still feel so empty. Alam niyo ho, may maganda akong balita sa inyo. Sapagkat dito sa mensaheng ating pag-aaralan, sa buhay po ni Ruth, makikita po natin na ang ating Diyos, bagamat hindi natin napapansin, ay kumikilos at ginagawa niya yung nararapat para sa atin. Kaya kung gusto niyo maintindihan lalo ito, panoorin po natin ang video na ito at ang mensaheng ito nang sa gayon tayo po ay tunay na mapagpala ng Panginoon Diyos at maunawaan na ang ating Diyos ay tunay na extraordinary. Magandang araw po ulit. And naalala po niyo, we're continuing a series on ordinary people, extraordinary God. Kasi last week po, pinaalalahanan tayo ni Paul, ni Brother Paul, diba? Naalala niyo po, ni Pastor Paul, that our God is extraordinary God. Ang ibig sabihin nun, hindi ho natin siya pwedeng ihambing kahit kanino. Siya po ay gumagawa ng higit pa sa kayang isipin ng ating kaisipan. No? Parang He can perform beyond what we can imagine or even, kumbaga, we can ask or even imagine, taka hindi kaya ng kagapin ng ating isip. No? Ganun ang ating Diyos. He can part seas, as in, pwede niya hatiin ng dagat, pwede niya magpadala ng apoy mula sa kalangitan, He can raise the dead, di ba? Talagang to life again. Kaya doon makita mo that our God is really extraordinary. It's something beyond what we can think of. Kaya naman, sa ating araw na to, kung maisipin niyo, parang ganun ba laging kumilos ang Diyos? Kaya timing naman po to balance also our understanding of His being extraordinary. Dito naman titingnan natin yung extraordinary God, as in we are to experience the extraordinary favor ng Diyos. No? Bakit? Bakit importante yon? Alam nyo, ito po ay titingnan natin sa buhay naman at aklat na Ruth. If you read yung book ng Ruth, sino po nakabasa na ng aklat ng Ruth sa inyo? Can I see your hands, please? Ayan, okay. Sino naman yung hindi pa nabasa yung aklat ng Ruth? Ayan. Yung hindi nagtaas ng kamay, ano ang kalalagayan ninyo? Ano ang nabasa ninyo? Di ba? Ano po ba ang nakita ninyo? Parang gano'n. Ano? No, marahil ay nahihiya kayo magsabi ko ano talagang kalalagayan. Pero wag ko kayo mag-alala. Hindi tayo nandito to judge one another. We just want to encourage everyone to as much as possible, basahin niyo po yung kwento para makita ho natin yung grasya ng Diyos na binibigay niya po sa lahat ng nagtitiwala po sa Kanya. Now, tingnan po natin ito ha. Unang-una, kung babasahin niyo po yung aklat ng Ruth, maaring at first glance, tingin natin para itong love story. No? May redemption, mayroong happy ending, mayroong wedding. No? Pag nabasa niya, may kasalan, mayroong restoration ng pamilya. At of course, makikita ho niyo dito parang, wow, ang saya naman ng ending nito. Pero if you are just parang seeing that particular scenario doon sa aklat, na-miss natin yung aklat. Hindi ho natin nakita ng malalim at ng totoo kung ano yung sinasabi ng Diyos doon sa aklat na yon. Bakit? Because the book of Ruth is not primarily about Ruth. Hindi ho talaga tungkol kay Ruth yon. Hindi tungkol yun kay Naomi. Hindi yun tungkol kay Boaz. Ang aklat po ng Ruth is ultimately about God. Yung Diyos po na kumikilos quietly, katulad ng kinanta natin kanina, yung waymaker, miracle worker, na kahit hindi natin nakikita yung kanyang ginagawa, He's still working. Ito po yung Diyos that He keeps on doing what He promised to do and accomplished faithfully, kahit hindi natin napapansin. Siya po yung Diyos na, bagamat hindi natin nakikita siya po ay talagang very much involved sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga ho, dito po, God, pinapakita ho ng Diyos sa kang aklat na ito, yung kanya pong extraordinary favor or grace. Kaya tingnan po natin, para lang ho magkaroon tayo ng main idea sa ating pag-uusapan. God's extraordinary favor or grace is not simply God changing our situation. It is God revealing Himself and drawing us closer to Him.
Ba't ko sinabi ho yan? Kasi oftentimes, when we think of God's favor, iniisip agad natin yung babaguhin yung circumstansya natin. That we would have a better job, a better income. Ganyan. Iniisip natin agad, wow, I would be successful. Then, I would experience healing, restoration. Yung mga ganung bagay po ba? And yung opportunities, magiging successful ako. Yes, kaya ng Diyos lahat yun. Wala namang problema dun eh. Kaya ng Diyos yun. Kayang ibigay ng Diyos yun sa atin. But, yung favor ng Diyos, yung extraordinary favor ng Diyos, ay hindi lamang doon sa ini-express sa regalong ipinagkakaloob niya sa atin. The greatest expression of God's favor is Himself. Yung siya mismo. Naalala ko nga po si Moses. Sabi ng Lord, sige, pumunta na kayo sa lupang pangako. Land flowing with milk and honey. Sobrang dinescribe niya pa kung gaano aganda yung lupain. And sabi niya, papadala ko na yung anghel ko doon. Uunahan na sila, na lulupigin niya na lahat ng kalaban ninyo. But I will not go with you for you are stiff-necked people. Sabi niya, titigas ng ulo niyo, titigas ng mga liig ninyo, hindi magalaw-galaw. Sabi nga nun, kaya hindi ko kayo sasamahan. And you know what Moses said? Lord, kung hindi kayo sasama, wag na lang po kaming umalis dito. Di ba? Sa totoo lang, sa marami sa atin, kung tayo lang po'y maging makatotohanan, yung bang pag nakita niyo parang yung buhay natin, parang we're so blessed and yet God is so far away, na parang pakiramdam natin even when we pray, parang hanggang kisame lang yung prayer natin. Yung parang, Lord, nandiyan ka ba? Parang nakikinig ka ba sa amin? Lord, talaga bang involved ka sa buhay namin? Kasi naalala ko, when I was still new in the ministry, para lang maintindihan nyo yung background, when I gave up my business, I gave up my work, ako po isang accountant, meron din po akong negosyo ng mga panahon na yon. Nung sinuko ko po yon, so I really started from nothing. No? Kaya ho na-experience ko maglakad ng malalayo ng tumatawang aking sapatos. No, kasi I could not afford to buy my own ng bagong sapatos. In fact, takot na takot nga ako lumuhod kasi meron pong sumisilip na mata sa ilalim. Nai-imagine ho ninyo. Kaya ho, minsan relax ka lang. Pero alam niyo po, nakakatuwa lang, yung mga panahon na yon, bagwat hirap ako magkaroon ng libro, nanghihiram pa ako, tapos madalas hindi pa ako pinahihiram. Di ba? Tapos maglalakbay ka, wala ka masakyan, you have to commute, minsan lalakarin mo, malapit lang naman. Naalala ko yun, nandun kami sa Pantrangco, yung opisina namin, Pantrangco pa noon. Tapos ang inuuwian ko lang naman, dyan lang naman sa Marikina, doon sa may Goodies Village. Ganun lang, nilakad ko lang ganun yun. Ano lang naman, tsaka gabi naman yun, hindi matraffic, kaya mga alas 12, alas 2 ang dating mo, yung mga ganon. Doon talaga lalakad ka naman, wala talagang traffic yun. So, yung mga ganong karanasan po. Naalala ko pa nga, buhay pa yung tatay ko ng mga panahon na yun. Sabi niya, saan ka galing? Sa trabaho po. Ba't ngayon ka lang? Wala lang. Naglakad lang. Sabi, ba't ka naglakad? Wala lang. Anong wala lang? Wala lang pamasahe. Hindi niya maintindihan. Parang sabi niya, ano bang klaseng trabaho yung pinasok mo? Ba't parang wala kang kinikita? Di ba? Parang ganun po. So, nung mga panahon, but somehow, God blessed me. Nung nawala, ang tatay, inuwi na ng Panginoon Diyos sa kanyang kaharian. Tapos saka naman nakaranas ako ng pagpapala ng Diyos. God blessed me with a library. Hindi naman ganun kalakihan at that time. Merong at least mga 1,000 volumes of books. Tapos bigla akong binless din ng Diyos ng sasakyan. Binless din ako ng Diyos ng karaoke dahil mahilig din ako umawit paminsan-minsan. Hindi pa uso yung videoke noon, hindi pa uso yung mga musical videos na kakantahan mo. Kaya yung karaoke. Ang problema ko, when I was praying, parang ang layo-layo ng Diyos. I could not really sense His very presence. Parang feeling ko, parang iniwan akong bigla. And you know what? At that time, sabi ko, Lord, hindi ko naman to kailangan. Pwede nyo nang kunin. Kasi I would rather have you than these books. I would rather have you than this car. Kasi masaya ako naglalakad, nakasama ka, kakwentuhan ka. Kaysa yung ganito na parang hindi tayo nag-uusap. Alam niyo, parang may kasama kang you are so near and yet so far. Nararamdaman niyo po yun? Iyak talaga ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, I need you. I cannot continue on with this. And alam po ninyo, God has been so gracious. Biglang I sense a loving embrace from Him. And sabi niya, anak, hindi kita iniiwan. I just want to make sure na hindi mo hahangarin ang anumang bagay sa lupa more than me. Kaya nga isa sa mga paborito kong verse sa Bible, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth.
Kaya isa pa doon, and your nearness, O God, is my good. Yun po yung pang naglagi nagpapaalala sa akin, you are more important than anything else. Andiyan po ba kayo? Hello? And alam nyo, the reason why I'm sharing this with you, kasi sa totoo lang, sa marami sa atin, akala natin is just trying to be religious. Hindi ho eh. You can be as religious as you can be, but God is still far. God is still so distant from you. At yun ang ayaw ng Diyos because the very favor of God is Himself. Anong saysay ng mga blessings sa buhay? Kung wala naman siya, kaya what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Sayang yon, walang kwenta yon. Kaya maraming tao, they're blessed financially, they're blessed materially, pero ang layo-layo sa Diyos. Kaya wala silang sense of security, wala silang sense of certainty na kahit anong mangyari, may kasama ako. Di ba? Ang ganoon, kaya yun yung challenge po sa atin. Kaya naman, dito ho natin makikita kung anong sinasabi ng Diyos. Kaya the greatest expression of God's favor is Himself. Because God's extraordinary favor is extraordinary because it leads us up to the extraordinary God Himself. Kaya nga extraordinary. Kasi mismo si God lang ang extraordinary. Now, alam nyo, ito ngayon yung kwento ni Ruth at nagsimula po sa dito. Now it came about in the days when the judges governed that there was a famine in the land. Now, pag-isipan nyo mabuti, no? Ano ho ang aklat before Ruth? Sa mga nagbasa. Ano ang aklat before Ruth? Ha? Sabi na eh. Ano? Sabi niya, Judges. Tama? Judges. And alam niyo po sa Judges, ito malungkot. Sabi nga, imagine, if you are the original reader, yung tension nakita mo na kagad. Kasi when the judges govern, ano bang kalalagayan nila when the judges govern the land of Israel? Lord, pakinggan niyo po. Ito pong sabi sa last verse ng Judges 21:25. Nung sinabi ito, kung maaalala ninyo, yung pong isang Levita, yung kanyang concubine ay kasi gusto siyang gahasain, yung mismong lalaki. Noong time na yun, gusto siyang gahasain ng mga Benjamites. Ngayon, siyempre, pinoproteksyonan ng pinaka-host. Sabi niya, hindi pa pwede yan. So, ibinigay niya yung kanyang concubine. Nung binigay yung kanyang concubine, talagang nilapastangan ng todo-todo at pagkatapos namatay. Kaya hinati niya ito sa 12 at ikinalat niya sa mga tribo. To remind na talaga itong mga taon to, talagang napakalayo na nila sa Diyos. Now, ito po ang sabi, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Ano sinasabi niya? Itong kalagayan ito, parang wala hong absolute truth. Ibig sabihin, kung ano tama sa tingin mo, yun ang gawin mo. Kung ano tama sa tingin niya, yun ang gawin niya. Kanya-kanya to. And hindi ho madaling klaseng buhay yun. Wala pong standard. Ang gulo nun. Kapag wala hong panuntunan, ang gulo nun. Tayo may foretaste tayo ng ganun sa Pilipinas. Tingnan nyo ho ang kalye natin. Hindi ko sa pang-i-insult sa mga Pilipino ha. Tingnan nyo na lang po yung ating kalye. Kunyari, sa rule ng trapiko, yung isang motorsiklo considered as one car. And obviously, napaka-impractical sa dami ng motor. Tama ba? Hello? Okay. Ako, nagmumotor din ako. Nagdadrive ako ng sasakyan. Kaya lang itong problema. Kunyari, ako kakanan ako. Ito na yung lane. Ito na yung gutter na yan. Gutter na yan. O, di ba? Ngayon, tingnan nyo, pag kakanan ka, biglang may lulusot pa. Ang saya-saya. Di ba? Pag tinamaan mo, ikaw pa mayayari kasi ikaw yung may sasakyang 4 na gulong. Tama? At itong nakakatawa, when they look at, parang if the rightness is based on what they see, kumaga, kung ano yung tama sa kanilang pananaw, itong nakamasaya. Pagka nabigla ka, binusinahan mo, sila pa galit. Naranasan niya yan? Parang sila pa, sakali lang, nakagilid ka na. Nagbukas ka ng pinto. Sa isip nila, sinadya mo. Pero talaga magbubukas ka, ibababa ka. Hindi wala, yung ng pasahero, wala namang side mirror na nakikita yan. May motor. Biglang, galit na naman. Ang lalaki ng mukha niya dahil naka-helmet. Parang astronaut. Isipin niyo yun. Kasi ayon sa kanilang paningin, sila ang tama. Pero ang totoo, may tama sila. Nakuha ninyo? Yun ang ibig sabihin niyan. Now, ito pang isa, pagkakaliwa ka naman, siyempre titingin ka naman sa kabilang side. Tama? Tama ba? Dito naman sila luluto sa kabila.
Pagligo mo ganyan, siyempre hindi ka naman nakatingin. Wala ka nakita nung una. Ang bibilis yan. Whoop! Parang ipis yan eh. Biglang, whoa! Diba? Magugulat ka na lang. So ngayon, stress kang nagmamaneho. Dahil sa kalagayan, everyone did what was right in his own eyes. Kaya panoorin nyo kahit sa Senate. Ugitin ko ha, may iba nagagalit to sa akin dahil masyado daw ako mapolitika pa nagsasalita. Hindi ako namumulitika dahil hindi naman ako nagtatakbo. Sinasabi ko lang yung katotohanan na nakikita para naman magang aware ho tayo sa ating mga panalangin at maging sa ating mga kilusin. Kasi kung walang magsasabi, sino pa? Naunawaan po? Hindi, kasi wala naman tong issue din Baal. Kung ano sa tingin mo tama, sige gawin mo. Pero hindi, tingnan niyo po, nakakatawa, di ba? Hindi ba kayo natatawa sa mga nangyari sa atin? Ang saya-saya kaya. Di ba, isipin ninyo, ano ang pinag-usapan natin lagi? Flood control. Di ba kayo natatawa sa bansa Pilipinas? Lagi tayong binabaha, tas lagi tayong kulang sa tubig. Pag-isipan nyo mabuti. Di ba, lagi nasasabi, nasa critical na level na naman ang tubig natin sa dam. Lagi tayong binabaha, tas critical tayo na critical. Ba't hindi kaya tayo mag-ipon ng kanya-kanya? Naintindihan nyo, again, sinasabi ko lang to sa inyo, para naman, oo nga, ano ba nangyayari talaga sa atin? Kaya kailangan tayo talaga magsisi bilang isang bayan eh. Kailangan tayo magsisi kasi we call ourselves to be the only Christian country in the Far East. Yet, we did what was right in our own eyes. Wala tayong idea ng ito sinasabi ng Diyos. Kaya nga ang common sense is a common sense caused by love. Di ba? Kaya nga, bakit hindi na common yung sense na ito? Parang kumbaga, bakit nandito tong balde na to? Di maraming tatamaan. Kasi kung nagmamalasakit ka, hindi mo ilalagay dyan. Common sense naman. If you do care and there is love, hindi mo gagawin yon. Are you following? Kunyari, mayroong nakaupo dyan, magtataka kapag tayo mo, ba't ako nakadikitan ng chewing gum? Common sense naman, ba't dito nilagay? Kasi kung nagmamalasakit ka, hindi mo iiwan yung chewing gum dyan. Yung iba pa, pag-aching, doon pa pinunas. Di mahahawa yung iba. Common sense naman. Yung common sense na yun is rooted by love. Kaya nga Christianity is always an epitome of love. Yung willing to sacrifice, to self-give para sa kapakanan ng ibang tao. Kaya yun ang problema. Kaya nga dito pa lang, kita nyo na, ito na yung tension. Wow! Kaya naman, yung pong Israel at that time, nagkaroon ng matinding tagutom. Kaya dinisiplina sila ng Diyos because there's a spiritual drift. Kaya nung lumayo sila, si Lord naman, nagkaroon ng tagutom saan? Sa Bethlehem, the very house of bread. Can you imagine? Walang tinapay sa bakery. Naintindihan? Yun po yung sitwasyon. Kaya Elimelech had to live. Si Elimelech, together with his family, lumipat sila. Saan sila pumunta? Sa Moab. 110 milya ang layo. Ang layo ng kabilang iba yun. Tatawid nila ang Dead Sea para lang makarating sila doon. Iikutan nila yon. Ang layo nun. Now, ang pinaka-nakakatawa pa, pumunta sila sa lugar ng kanilang kaaway. Dahil ang Moab, hindi nila kaibigan yon. Matagal na silang may kasaysayan ng hostility. Paano natin nasabi? Kasi nung panahon na yun, naalala ninyo, mayroon pong haring Balak. Ang sama ng balak niya sa Israel. Di ba? Ginamit si Balaam para sumpain sila. Ngayon, nung hindi masumpa-sumpa, ang ginawa niya, ginamit yung kababaihan ng Moab, mga Moabita, para tuksuhin sila sa imoralidad at noon nagkaroon sila ng salot. Ang dami hong namatay. Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos, sabi ni Moses sa kanila, wag niyong pasasamahin ang mga Moabita o mga Moabites dito sa atin, sa fellowship natin dahil sila ay ating kaaway. Naintindihan niyo na? Now, ba't ka pupunta doon? Di ba? Talagang may tama ka pag pumunta ka doon. Kasi, katulad ng kasabihan sa Pilipinas, kapag gipit, kahit sa patalim, kakapit. Dahil gutom na sila, wala silang tinapay, they had no choice but to go to the land of Moab. Ito ngayon si Naomi, lahat ng kanyang seguridad, ang kanyang asawang si Elimelech, ang kanyang anak na si Malon at Chilion, talagang sobrang, ito na ang aking pag-asa. Ang problema, lahat ng kanyang inaasahan, nawala. Inaasahan niya ang Moab, inaasahan niya si Elimelech, inaasahan niya si Malon, inaasahan niya si Chilion. Patay.
Isipin nyo, ano na kinabukasan ito? Kaya itong si Naomi, talagang sobrang punong-puno ng sama ng loob sa Diyos. Parang sabi niya, Lord, you are sovereign, but you are, Lord, causing bitterness in my life. Sobrang sama ng loob niya. Sabi niya, she had no hope. She had nowhere to turn to. Para sabi niya, ano bang kinabukasan ko? Lahat ng seguridad ko, tinanggal mo na. She was so empty. Kumbaga, wala na akong pupuntahan. Pero alam niyo, amidst the emptiness, amidst the hopelessness, itong isang bagay na nakakatuwa. Sa verse 6, hindi ko babasahin sa inyo lahat yung root kasi 4 na chapter yan, ha? Mahaba yan. Kayo na magbasa niyan, ha? Kukunin ko lang yung mga bahagi na makakatulong sa ating usapin. Okay lang sa inyo? Okay lang? Tulog ka eh. Okay, para maliwanag tayo, ha? Okay, sabi niya, then she arose with her daughters-in-law that she might return from the land of Moab. Anong gagawin niya? Babalik na siya ulit sa Bethlehem. Ba't siya babalik? Kasi she had heard in the land of Moab that the Lord had visited His people in giving them food. Habang siya'y nagdadalamhati, habang siya'y naghihirap, habang siyang gulong-gulo, liting-lito sa buhay, habang punong-puno siya ng disappointments, pain sa puso, si Lord kumikilos nang hindi niya napapansin. God somehow revisited Bethlehem. Bethlehem at nagpadala ng paraan para sila'y makakain ulit. Ibig sabihin, nagkaroon ulit na tatigil yung tagutom. Nakuha ninyo? Kaya naman, siya na ngayon, babalik na ako doon. Doon, at least andun pa yung mga kamag-anak ko. At least andun pa talaga kami nakatira. Doon pa yung aming hometown. Wala na yung asawa ko, wala na yung mga anak ko, makakabalik na ako doon. At least may kinabukasan pa ako doon, kung sakali man. Di ba, wala namang, kung ikaw ay nasa ibang bansa ng matagal na panahon dahil nagtagutom, na doon ka lang kikita, tapos biglang nagkakagulo-gulo, biglang sabi mo, at least balik na lang ako sa bahay, kahit pa paano, makapagtanim lang ng kamote, makakakain ka pa rin araw-araw. Di ba? At kung mayroon namang kangkong sa tabi-tabi, at least may kangkong pa rin. At kung gusto mo naman, kumuha ka ng suso sa tabi-tabi. Naisip niyo pa yun? Di ba naisip niya, uwi na lang ako sa probinsya, at sa probinsya, kahit merong itlog ng kapitbahay, kunin mo lang. Nakuha ninyo? That is exactly, naiisip niya, sige, balik na kami doon. Kaya naman, kinausap niya ngayon ng kanyang mga in-laws. Kinausap niya si Orpa, kinausap niya si Ruth. Sabi niya, balik na kayo sa mga magulang ninyo. Balik na kayo sa inyong Diyos. Balik na kayo sa bahay ninyo. Kasi, wala naman wala na kayo mapapala sa akin. Babalik na ako sa amin. Para sabi niya, kasi ganito yan. Kapag ikaw, halimbawa, ako si Naomi, namatay yung asawa ng in-law ko. Kung masali may anak pa akong iba, pwede siyang pumalit para kunin yung rangal ng kapatid. Nasusundan? Kaso, matanda na siya, wala na siyang anak, hindi na siya magkakanak. Tsaka imposible magkaanak ulit dahil patay na yung asawa niya Di ba? So parang sabi niya, uwi na kayo. Balik na kayo sa magulang ninyo. Now, listen to this. Ito na ngayon yung sitwasyon. So, si Naomi, malungkot. Si Naomi, hindi niya nakikita that God is working. Pero ito, hindi man nakikita ni Naomi, hindi man niya ina-acknowledge, hindi naman niya naintindihan, God is already moving. Kaya meron nang ulit pagkain sa Bethlehem. Alam mo, sa buhay, parang ganito yan. Nakita na kayo ng tapestry? O kahit yung carpet na lang. Kabadalas, nakikita natin yung likod. Ang gulo-gulo, ang buhol-buhol, ang pangit-pangit, wala tayong makitang maliwanag na larawan. Pero, pag binaligtad mo, ay ang ganda pala. Alam niyo ito maganda, ang Diyos ang naghahabi sa buhay natin. Naunawaan? Hindi man, minsan nakikita natin yung likod, yung gulo, yung pait, yung sakit. Pero ang totoo niyan, may binubuong larawan ang Diyos sa kabila ng tapestry na yon. At yun ang totoong kwento ng totoo mong buhay. Ayos tayo? And pakisabi mo sa katabi mo, alam mo bang napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo? Minsan di natin, totoo ba yun? May plano ba siya? Kita mo ang buhay ko ngayon. Dami kong sakit. PWD na ata ako. Di ba? Totoo ba yan? Kita mo nga itong sa bahay, sa opisina, bukas papasok na naman ako, makikita ko naman yung boss ko. Nakakainis. Di ba? Bukas papasok na naman ako, makikita ko naman yung teacher ko. Wala pa naman ako assignment. Di ba?
Minsan, ang dami natin iniisip na ganun. Parang, nakakainis naman to. Parang talaga ba may plano ang Diyos sa akin? Oo, may planong maganda ang Diyos sa'yo. Minsan hindi lang natin makita ng mabuti kasi lagi tayong nakatingin sa likod. Hindi na nakikita yung harapan. Now, para maintindihan natin kung paano natin mararanasan, lagi tayong nakita yung pinakamagandang plano ng Diyos at makita yung kanyang biyaya sa atin. 3 katotohanan. Una, harapin mo ang Diyos sa iyong kasadlakan. Face God in your emptiness. Sundin mo ang Diyos na may katapatan. At ituon mo ang iyong pag-asa sa Diyos na iyong manunubos. Are you following? Andiyan pa kayo? 3 katotohanan. Now, ano ba yung ibig sabihin ng mga yan? Face God in your emptiness. Bakit? Bakit kailangan nating humarap sa Diyos? Kasi iba tatakbo Lalayo sa Diyos. Parang nagtatampo sila. Ayoko na nga, puro problema na lang to. Hindi naman sinasagot ang Diyos ang prayer ko. Ayoko na, hindi na ako aatin ng service. Hindi na nga ako makikinig sa Bible study na yan. Hindi na ako pupunta sa mga D-group na yan. Puro na lang sila chismosa. Malangkuhan ninyo, lahat na lang puro reklamo. Lahat nakikita puro problema. Ayoko na. Wala akong gana dyan. Sabi niya, hindi. Huwag mong takbuhan ng Diyos. Oh yes, nasasaktan ka sa tao. Pero wala ka na. Yung pinahintulot ng Diyos yan But you run to God. Are you following? You run to God. Sabi niya, yun ang sasabi niya, you face God. Bakit ako harap sa Diyos? Because God's extraordinary favor reveals a God who pursues the broken. Ang Diyos, hinahabol niya ang mga siraang buhay. Hinahabol niya yung mga bigo sa buhay. Hinahabol niya yung mga sadlak sa buhay. Hinahabol niya para ayusin. Ang problema lang, hindi natin alam na nangangailangan tayo sa Diyos. Akala natin okay tayo. Pero kung magiging totoo tayo, pag nag-iisa na tayo, alam natin we are empty. No, nakita natin may trabaho tayo, meron tayong konting tagumpay sa buhay. Pero parang kulang na hindi ko maintindihan. Inaasahan natin na pag na ito, napangasawa ko tong babae na to, talagang sigurado, ang saya-saya ko na. Napangasawa ko na, bakit parang hindi pala siya asawa, aswang. Diba parang minsan may mga ganun tayong pakiramdam na parang ang labo naman nito. Naintindihan niyo po? Parang kabiguan pa rin ang aking nararamdaman. Bakit ganito ang aking nararanasan? There is still some form of emptiness. Ayaw lang natin aminin. Pinagtatakpan natin ang ating mga postings sa Facebook na parang lahat okay. Hello? Makatanggap lang ng like. At yung like na tanggap mo pa, 3 lang. Ikaw at ikaw. Nakuha ninyo, ang lungkot, di ba? Parang, anong kailangan kong gawin? Unless we say our brokenness, we can never understand why we need to face God. Kaya doon pa rin sasabi niya, God wants you to realize that He's running after you. Now, paano ko nalaman? Look at Naomi, for example. Ito si Naomi. Itong si Naomi, nung umuwi na siya sa Bethlehem, sinalubong siya ng mga kamag-anak kami. Uy, si Naomi, excited sila. Miss na miss ka na namin, Naomi. Ang problema, ano sabi niya? Huwag niyo akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Naomi, pleasant. Ang ibig sabihin ng Mara, bitter. Maganda lang yan pagkasama si Clara. Pero siyempre hindi nyo nakasuguri. Basta hindi nyo alam si Mara Clara. No? Nabasa ko lang yung kinikwento lang ng nanay ko dati, nung bata ako. May palabas na Mara Clara noon Pero huwag nyo naintindihin yun. Basta ito si Mara, bitter. Ano sinasabi niya? Parang ganito yan. Hi! Naomi, kamusta ka na? Ang Naomi kilala niya ay matagal nang patay. Tawagin nyo lang akong Mara. Hindi na nag-e-exist ang Naomi na yan. Dahil ako'y punong-puno ng pait sa buhay. Nakuha ninyo? Yan ang kanyang sinasabi. Isipin po ninyo, parang yung buhay ko sirang-sira. Yung buhay ko punong-puno ng kapaitan. Yung buhay ko nasasaktan ako. At marami sa ating ganyan ang nararanasan. Pait na pait ang ating karanasan. Aatin tayo ng service dahil pinilit tayo ng magulang natin. Pinilit tayo ng asawa natin. Pinilit tayo ng kaibigan natin. Sumama ka na. Pero deep within your heart, alam mo, naiinis na ako. I'm so disappointed with God. How could God allow bad things to happen to good people like me? May mga ganun tayong tanong. May ganun tayong mga pinagdadaanan. Paano naman ako matutuwa ng ganyan? Yung mga kasama ko, hindi nga ako pinapansin sa opisina.
Paano naman ako matutuwang ganyan? Binubuli ako ng classmate ko. Paano naman ako matutuwa ng ganyan? Yung kita ko, kulang pa sa aking mga pangangailangan. Kumita nga ako, pambili lang ng makeup, kulang pa. Eh may Grab pa. Hello? Pero pilit pa rin tayo pupunta. Kakanta tayo. Kaya minsan di na rin tayo makapagtaas ng kamay. Kaya sabi natin, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Pero deep within your heart, Lord, may utang po ako. Wala po akong pambayad. Sisingilin na po ako bukas. Lord, wala pa po akong pambayad ng renta ko. Lord, saan ako pupunta? You are hurting inside. You are in that point of emptiness na, Lord, wala na po akong tatakbuhan. Pinuntahan ko yung mga kapatiran ko. Nagsabi ako sa kanila, tulungan niyo ako. Walang sumasagot. Dahil sila rin nangangailangan din. Sila rin may utang. Yung iba, Lord, may sakit pa nga ako eh. Anong gagawin ko? Di ba? Alam niyo ho, ito po yung makatotohanan ng pinagdadaanan ng marami sa atin. We're struggling. We feel we are abandoned. Ang dami nating struggle that we cannot understand. We cannot understand even the ways of God. We cannot understand our circumstances. But you know what? Kahit ganyan ang kanyang pakiramdam, hindi siya iniwan ng Diyos. God remained faithful to her. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero muna naman tayo kay Ruth. Ito naman si Ruth, kakaiba. Bakit kakaiba? Yung kanyang tugon sa problema, pareho lang naman sila eh. Wala rin siyang asawa, iniwan, namatay din. Ito na naman yung biyanan niya, puro reklamo, puro pait ang sinasabi. Itong biyanan niya, pinauuwi pa nga siya. Pero ang amazing dito, kahit na umalis na yung kanyang sister-in-law, kahit na umalis na, siya, nagstay pa. And tingnan yung kanyang pinili. Kasi kung si Orpah, tama yung ginawa niya eh. She chose what is familiar to her. She chose security. She chose what made sense. Pero itong si Ruth, iba yung tugon. Ano sabi niya? Do not urge me to leave you or turn back from following you. Huwag niyo po akong pigilang sumunod sa inyo. For where you go, I will go. Kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo mananahan, doon din ako titira. Yung tao ninyo, tao ko din. At yung Diyos ninyo, yun na rin ang magiging Diyos ko. Where you die, kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. At doon din ako maililibing. Thus may the Lord do to me, and worse, if anything but death parts you and me. Anong sinasabi niya? Alam niyo yung words nitong ni Ruth? Ano to eh? Covenant words ito eh. Hindi ito based sa feeling. Kasi yung feeling, they come and go. Ito yung mga madalas ginagamit, alam niyo, sa mga kinakasal. Yung mga babae, hindi lalaki nagsasabi ito, babae nagsasabi ito. San ka man tumungo, doon din ako. San ka man manahan, doon din ako titira. Di ba? Kaya kung sumama ka sa kabit mo, doon din ako. Ay, patay. Hindi wala pwede. Balik tayo sa kwento. Kung ano pinagsasabi ko. No, balik tayo. Yung Diyos mo, Diyos ko din. Nakikita niyo po? It's a covenant words. It is not based on convenience. It is based on commitment. Alam nyo kagad ang taong immature. They always decide based on their feelings. Pero ang matured na tao, they decide based on their commitment. Kaya pagka kayo mag-asawa, bigla sabihan kayo ng asawa mo, hindi na kita mahal. Hindi na kita masasamahan. Tanong mo, matured ka ba o immature? Kasi kung matured ka, bakit ganyan ka magsalita? Kasi hindi naman tungkol sa nararamdaman ito eh. Sa commitment ito. Nakuha ninyo? Kaya marami hong nagpapakasal, hindi naintindihan ang sinasabi nila. Pag nag-asawa, sabi niya, ikaw lang ang babaeng mamahalin ka. Wala nang iba. Biglang dumaan yung maid of honor, ay mas maganda siya. Patay! Ano yan? Walang commitment. Simula pa lang. Nakuha ninyo, ang layo na kagad. Ganon din yung mga babae. Sabi niya, saan ka man pumunta? Doon din ako pupunta. Ang pagkain mo, pagkain ko din. Puro reklamo naman. Ito lang pagkain natin. Wala na tayong kakain iba. Ito lang kaya mo. Anong klase? Hindi natin naintindihan minsan pinagagawa natin eh. Kaya alam niyo itong in-embrace niya yung kanyang commitment. Hindi ko sinabi nito sa Bible ha.
Perhaps, if this is the same covenant words that she uttered before Malon, yung kanyang asawa, in-embrace niya talaga, yung pamilya mo, pamilya ko na rin. Kahit ngayong patay ka na, malaya na dapat ako, but I made my commitment that your family will be my family, kaya naman hindi ko iiwan ang nanay mo. Yan ang commitment. Yan yung kanyang tugon. At ang pinaka-importante, hindi niya nakikita yung kalalagayan ni Naomi, ang nakikita niya yung Diyos ni Naomi. Your God will be my God. Paano ko natitiyak na tama yon? Kasi sabi ni Boaz, look at chapter 2, sabi niya, may the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge. Itong si Ruth, ang kanyang refuge, hindi si Naomi, hindi yung Israel, kundi yung Diyos ni Naomi, yung Diyos ng Israel. Hindi niya man naiintindihan lahat, but he understood that God's character is something that she can trust. Nasusundan po? Yun ang kapit niya. Hindi siya humanap ng refuge dahil sa nanay niya o kay Naomi, kundi nakatingin siya doon sa Diyos. Yes, they have the same losses, they have the same pain, they have the same uncertainty, but they responded differently. Tingnan niyo po, si Naomi, the Almighty has dealt bitterly with me. Si Ruth, your God shall be my God. Amazing. Sabi niya, our struggle to understand God. One struggle to understand God, the other run toward God. Yun ang difference. Kaya nga, we need to face God. Kapag tayo po'y nandun sa emptiness, tingnan niyo naman, yet God was gracious to both. Saan ka nakakita ng ganong Diyos? Bagamat ito, si Naomi, struggling believer, itong si Ruth, sa mga stronger believer, and yet God is gracious to both. Now, kung maisip mo, siguro si Lord, wala na, galit na sa akin, disappointed na si God sa akin, I'm telling you this, si Lord hindi na disappointed, hindi niya give up si Naomi, and God is not giving up on you. Nagkakaintindihan? If you think na I'm not a strong believer as Ruth, okay lang. As long as my God is a strong believer of you. Bakit? Kasi yung ating pong faith, our hope, ultimately rest not in the strength of our faith, but in the faithfulness of our God. Alam niyo, mayroon ako sasabihin sa inyo. Ruth saw something Naomi could not see. Si Ruth saw beyond Naomi's plan and pain. She saw Naomi's God. She could not explain God's plan, but she trusted God's character. That is extraordinary faith because of God's extraordinary favor. Yun ang pag-isipan ninyo. Hindi yan nakabatay sa kabutihan natin, nakabatay yan sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga alam niyo, narinig niyo naman yung kantang, God is too wise to be mistaken. God is too kind to be unkind. Tama ba? Tama ba yun? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. But when you don't understand, when you can't see His hand, when you can't trace His plan, trust His heart. Di ba? Yung character pa rin niya eh. Di ba? Mali-mali man yung pagkaka-arrange, pero isang bagay lang, you can trust God. Nagkakaintindihan? You can trust the Lord. Kasi yung puso ng Diyos is, hindi niya iniisip yung kasasama natin, iniisip niya ano ikabubuti natin. Parang magulang yan eh. Minsan yung magulang nagsasabi sa mga anak, alam mo, wag mo tong gawin. Kung alam mo lang, wala namang magulang na matino, na ang hangad niya masira yung anak. Are you following? Ang gusto nila magkaroon ng kinabukasan yung anak, pero yung anak, hindi sila naniniwala minsan. Akala nila, bola lang. Gusto mo lang maging magaan ang buhay mo. Pero sa totoo lang, ako bilang magulang, ang hangad ko po sa anak ko, lagi ikabubuti nila. Hindi ako nag-iisip na masira ang kanilang buhay. Kahit nga pa hindi ko pa totoong anak, basta nakaramdaman kong parang anak ko, iniisip ko, kabutihan pa nila eh. Nakuha ninyo, kasi may mga mini-mentor din ako mga taon, mga bata eh. Iniisip ko, ano kayo makabubuti sa mga batang ito? Diba? Hindi ko naman mga anak yan. Pero bakit? Kasi nga, alam mo naman, na gusto mo bang masira ang buhay ng ibang tao? Tingnan mo yung katabi mo, gusto mo bang masira ang buhay niyan? Sabi niya, oo naman. Obviously, hindi naman totoo yan. Kaya napaka-importante. Now, ito ang pinakamaganda. If Ruth could love like that
as in willing to sacrifice everything, willing to leave her comfort zone, willing to leave her own family just to be with Naomi. Grabe naman, because of Naomi's God. How much more does our covenant-keeping God loves us? Lalong hindi niya tayo isusuko. Nauna naman, pakisabi sa katabi mo, alam mo hindi ka susuko ng Diyos. Ayaw kayo maniwala? Sabihin mo ulit. Sabihin mo, parang ayaw ka maniwala. Sabihin mo yung naniniwala ka totoo. Yan sa puso mo. Alam mo, hindi ka isusuko ng Diyos. Ako pwede pa, suko kita, pero si Lord hindi. Nako hindi sa totoo lang. Yun ang something that encourages me all the time. Na kasi Ruth's faithfulness is beautiful. But God's faithfulness is infinitely greater. Di ba? When we are weak, He remains faithful. When we are confused, He remains faithful. When we struggle, He remains faithful. When He cannot see His hand, He is still working. Kaya kapag tayo'y sadlak na sadlak, wala ka ibang pupuntahan kundi ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Dahil wala kang magagawa na magbabago pang pag-ibig niya sa'yo. You see? We come to God in our emptiness, not merely because He can solve our problems, not merely because He can change our circumstances, but because He is a refuge worth running to. Siya po yung karami. Kasi alam niyo po, yung extraordinary grace ng Diyos, saan niya pinapakita? It reveals a God who pursues the broken. Amen? Now, tignan niyo na mabuti. The greatest favor God gave Ruth was Himself. Because God's extraordinary favor is not simply God changing our situation. It is God revealing Himself and drawing us closer to Him. Kaya alam niyo, kahit ano pang pangyayari yan, lagi ang dahilan ay ilapit ka sa Kanyang puso. Dahil para magtiwala tayo sa Kanya. Alam niyo, tingnan niyo, halimbawa lang po, kuya, ano pangalan mo? Leo. Halimbawa, Leo. Paglabas mo, natisod ka sa isang bag na nagkakahalaga ng 1 milyon sa loob. 1 milyong piso. At nakalagay, pagbukas mo, nakalagay doon, ang makakuha nito, kanya na. Mabuti, masama? Aminin mo na. Di ba, misa? Mabuti, masama? Mabuti, pera yan eh. 1 milyon yan. Di ba? Hindi ka makakapulot ng 25 pesos kahit saan. Ito, 1 milyon. Pero alam niyo po ba, na ang kabutihan at kasamaan ng isang bagay ay hindi hudo sa bagay o sa sirkumstansya, kundi anong kalalagayan ng iyong puso. Because all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Dahil kung hindi mo mahal si God, sisirain kanyang 1 milyon na yan. Pero kung mahal mo si God at tumalakad ka ayon sa kanyang kalooban, yung pera na yan, pagpapala sa iyo yan. Nagkakaintindihan? Kaya ganun din sa buhay natin. Kaya we trust the Lord. Kasi yung atin, mahalaga yung lalo kong napapamahal sa Kanya. Kaya walang aksidente sa Diyos. Walang aksidente sa mga pangyayari. Nandito ka, hindi yan aksidente. God brought you here because God wants you to be brought closer to Him. Kaya kahit sasabi mo, hindi, pinilit lang ako ng magulang mo. The mere fact na napilit ka, God is pursuing you. God wants to make sure that you will understand Him and know Him, that you will experience His extraordinary favor. Nagkakaintindihan? Now, let's continue. Kaya naman, we need to follow God in faithfulness. Kaya sa chapter 2 and 3, ito pong makikita natin. Why will I follow God in faithfulness? Because God's extraordinary favor reveals a God who is worthy of our trust. Karapat dapat siyang pagtiwalaan. Alam nyo, ito ngayon, si Naomi, nandun na sila sa Bethlehem, nakabalik na sila. Yes, wala nang tagutom doon, hallelujah. Pero ang katotohanan, wala pa rin silang kakainin, wala pa rin silang sweldo, wala pa rin silang kabag-anak, wala silang mana na pupuntahan, wala pa rin sila. Kumbaga, eto na, totoo, God is providing, pero may utang pa rin akong babayaran, meron pa rin kuryenteng babayaran, meron pa rin tubig na babayaran, meron pa rin tuition fee babayaran, meron pa rin mga exam na haharapin. Paano gagawin namin? So sometimes we thought of God's favor na parang something so miraculous and dramatic na wow, the Lord answered my prayer. Minsan hindi po ganun ang ginagawa ng Diyos eh. Minsan, you have to be
responsible to whatever God has given you. Kaya unlike kay Elijah, merong powerful, may raven na nagpapakain, merong pong widow in Sarephat na magpapakain na hindi na uubos yung pinaka-flour, hindi na uubos yung pinaka-oil, hindi malayo, very spectacular yon. Pero dito, walang ganun eh. May nakita po ba kayong anghel na nagpakita kay Ruth? Meron ba kayong nakita na parang himala na pinakita doon na wow, hindi na uubos yung kanyang pagkain? Walang ganun. It was so normal, katulad ng mga nararanasan natin pang araw-araw. So anong ginawa niya? Sabi niya, and Ruth the Moabitess said to Naomi, please let me go to the field and glean among the ears of grain after one in whose sight I may find favor. Alam niyo po, kailangan ko pa rin lumabas. Kailangan ko pa rin bumangon. Kailangan ko pa rin maghanap ng ating kakainin. And hopefully, makakita ako ng lugar kung saan makakakuha ko na I would find favor. Yung bang, kailangan mo pa rin maging responsable. Kailangan pa rin gawin yung dapat mong gawin. Para mga estudyante, uy, pag-pray nyo naman ako, may exam ako eh. O sige, mag-aral ka na. Kailangan pa ba? Di ba the Lord answers prayer? Pagdating mo sa exam, umaasa ka, the Lord will give you answer. Tapos, Panginoon, tulungan mo ako, di ka lang sasagot ko. Bigyan titingin ka sa katabi mo. Hallelujah, answered prayer. Ano ba yun? Hindi ganun yun. Mag-aral ka pa din. Minsan ganun tayo, we expect God to bless our business. God wants to, Lord, bless mo naman yung business ko. Pa-pray tayo, we will ask the pastor, i-bless niyo po yung aming business. Hindi mo naman inaaral yung business. May feasibility study ka ba? Inaral mo ba yung mga possible changes ng marketing? Alam mo ba kung dapat mong gawin? Ay, ganun pala talaga yun. Alam mo bang dapat ka magbayad ng buwis? Alam mo bang kailangan i-prepare mo yung mga bagay na yan? You have to study. You have to be responsible. God, you want God to bless you? Then prepare. Yung mga nag-aasawa, huwag ka lang magsawa kasi pag tumibok ang puso. Di ba? Hindi naman ganun yun eh. Pinag-iisipan mo, yan ba'y tamang lalaki? Yan ba tamang babae? Makikita mo naman, bruha ba yan? Minsan nakikita mo naman na bruha na talaga yun eh. Bakit ka pa, tutuloy-tuloy ka pa? Tapos sabihin mo, grabe siya, hindi siya nagre-respeto, hindi siya submissive. Eh, ako naman, hindi mo. Akala mo kasi cute-cute lang eh. O, di ngayon nakakatakot. Nakuha ninyo, lahat yan, hindi yan, ginagawa mo yung bahagi mo. You pray, then you do your part. Tinan niyo po yung kasunod ng talata. Kasi ito tandaan niyo faith is not laziness baptized with spiritual language. Faith acts, faith obeys, faith moves forward. Faith takes the next step of obedience. Tingnan niyo, ito sa verse 3. So she departed and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz. Ito naman, mayroong mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa kanyang pananaw, she happened. To her perspective, it was a coincidence. Pero in God's perspective, ito po ay preparation for her to meet her Redeemer. Naintindihan? May nag-o-orchestrate ng plano. But you have to be responsible. You have to do your part. Minsan dinadaan lang natin sa palaka. Expecting na darating ko. Ano ka ba? Hindi nadadaan sa palaka yun. Minsan kukunting, hindi nakukuha sa ganun yun. Sinasadyang inaaral din yun. Kahit sa mag-asawa. Alam nyo kami pong mag-asawa, nandun siya sa loob eh. Kanina dito siya. Kami mag-asawa, hindi naman kami close dahil accidentally. Sinasadya yun. Talagang pinag-aaralan yun. Uma-attend kami ng seminar. Bakit? Para kami matuto. Hindi namin alam lahat ng bagay. Alam niyo ba, noong unang 2 taon namin, struggle. Selos ng selos ang asawa ko. Hindi niya siya masisi. Uy, grabe with tawa na yan. Para insulto naman eh. Para walang karapatang pagselosan, no? Kasi nga, sobra akong busy. And ngayon, na-realize ko na mali ako. So pag Monday, ginawa ko, yan talaga exclusively for her. Pero itong amazing ng pangyayari. Once in a while, hindi siya mahilig manood ng sine. Ako rin naman, di rin talaga ako manood. Kaya lang, minsan nire-require kaming manood ng sine to study. And nagkataon lang, at that time, meron kaming pag-aaralan. Ang palabas na yun ay Gladiator. Napanood yun ng Gladiator? Hindi, ito na. Sabi ko, sweetheart, mabait naman asawa ko, pinamagbibigay naman. Sabi, sweetheart, nood tayo ng Gladiator, kailangan lang namin sa opisina. Sabi niya, kung hindi naman tayo makakapasyal niyan, wala naman tayo mapupuntahan. Pag ginabili tayo, hindi, palagay ko, mapapanood, tapos pasyal pa rin tayo after. O sige. Ang problema, hindi ko maalam na ganun pala kahaba yung Gladiator na yan. Ang haba-haba.
Kaya napatingin ako sa relo. Yung relong nasuot ko, yung may ilaw. Yung may ilaw. Nakita niya. Nakisilip. Naku, patay kang bata. Sabi niya, saan na tayo pupunta ngayon? Sarado na yan. Di wala na. Di sabi ko, nga, no? Sabi, tanong ako, Lord, ano ba ako? Manonood ako, tatapusin ko ito? Sa harapan ko sa gladiator o yung gladiator sa tabi ko? Ano mas importante? Di ba? So naisip ko, kasi parang lumipat si gladiator sa tabi ko eh. Hindi pa patay, parang kutsilyo. Di sabi ko, sige. Pwede naman sana. Halika na nga. Sayang pera na to. Halika na. Labas na tayo. Wala naman itong konsiderasyon. Pwede naman ganun eh. Kasi hindi, intentionally, pipiliin mo ano yung makikibuti sa inyong relasyon. Tama ba? So sabi ko, halika na. Pasyal na tayo. Hindi mo natatapusin. Alam mo ng mga babae, minsan sinungaling yan. Yung tanong mo, akala mo, totoong gusto. Hindi mo natatapusin. Di ba? Kasi pag sinabi mo, tapusin natin, tapos ka. Diba? Sa totoo lang. Di ba? Tapos ka dyan. Pag sinabi mo, sige, tapusin natin, you're dead. Yun yung mga, okay lang ba maglaro ng basketball? Bahala ka. Kala mo bahala ka. Bahala ka, subukan mo. Ang daming meaning yan. Yung sabi niya, hindi mo tatapusin. Sabi niya, hindi na. Pwede ka sabihin, sige, tapusin na natin. Hindi na. Pasyal na tayo. Pwede, saan mo gusto pumunta? Hindi ganun. Sabi ko, saan mo gusto pumunta? Alam mo, tinanong niya, bakit pinili mong hindi tapusin? Alam mo, ayoko makasama si gladiator habang buhay. Ikaw ang gusto kong makasama habang nabubuhay ako. Naintindihan niyo yung sabihin? It must be intentional. It is a choice. You have to make a choice that will make your relationship better. Minsan kasi di natin pinipili kung ano yung makakabuti sa relasyon. Tapos aasa ka, Lord, i-bless mo yung aming buhay mag-asawa. Lord, ayusin mo kami. Hindi mangyayari yun. Hanggat hindi mo sasadyain. Ganon din sa mga anak. Lord, gusto ko maging mabuti ang anak ko. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Train up a child in the way he should go. So that when he grows up, he will not depart from it. Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Aralin mo pa paano. Hindi naman yan automatic. Hindi naman yan parang, accidentally bumait yung anak ko. Sinasadya yun. Kahit sa mga magkaibigan, hindi naman magpa-flourish ang anumang relationship na hindi kayo nag-uusap. Di ba? You have to do something. You make it flourish. Kaya nga sa buhay man, you cannot find perfection, but you can make it beautiful. Amen? But sasadyain mo. Naintindihan? Lahat ng bagay, inaaral niya. Kaya you have to be responsible. Kaya dito, sa bagay na ito, mapapansin ninyo, minsan gusto natin, Lord, greenless ka sa bagay na ito. Accidentally, hindi. Yung trabaho mo, yung conversation mo, yung Bible study mo, yung invitation mo, yung church service mo, yung person yan na nakakatagpo mo, yung opportunity na na-miss mo, ito pong mga lahat na ito kung babalikan mo, hindi yan swerte. Hindi yan dala ng tadhana. Ang Diyos, who is orchestrating everything, brought those circumstances to you for your good. Hanapin mo, paano? Di ba? Alamin mo kung paano, kasi big regalo yan ng Diyos sa'yo. Gusto mong lumago sa iyong spiritual life. Sabi ng Lord, mag-training ka, sumama ka sa D-group. Kailangan ba talaga yun? Hindi ka lalago. Una-una, paano matetest ang humility kung wala kang ibang kasamang mga tao na nakakainis? Mag-isipan niyo mabuti. Paano niyo maintindihan ang totoong pagmamahal kung ang mga kasama niyo puro mababait? Kaya sa D-group, minsan hindi lahat sila mababait. Minsan, para silang mga daga. Pero matututunang magmahal kasi marirealize mo, daga ka din. Diba? Yan ang realidad ng buhay. Kaya nga, yung utos na love one another, bigay ng Diyos, kasi hindi talaga mahirap makasama ang tao. Tama si Pastor Peter. Ministry is not difficult kung walang tao. Is that possible? Hindi. Kaya nga sa buhay na to, talagang ikaw mismo gagawa ng parang. Kaya even with, pag binasa mo yung buong Ruth, makikita mo yung mga verb na ginamit kay Ruth. Tingnan niyo lang. She stayed. She moved. She worked. She gleaned. She served. She listened. And she waited. Lahat yan kilos. Hindi yan parang aksidente maghihintay, Lord, you're sovereign, then do your work. Feed us, O God. No. She had to go. She had to even wait kung kinakailangan.
Kaya pag sinyo, si Boaz pumasok sa larawan. Ganon din kay Boaz. When you look at Boaz sa chapter 2 and 3, makikita nyo rin yun doon. Ano mapapansin nyo? When he noticed Ruth, ano sabi niya? He protected her. He welcomed her. He provided for her. He instructs his workers to leave extra grain for her. Siya mismo, he had to take action. Bakit? Kasi yun yung experience ng kailangan niya na i-cover, kamag-anak niya rin ito eh. Kaya sabi nga, balikan natin, may the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge. Ang ibig sabihin ng whose wings, siya yung refuge mo, siya yung pakpak mo, siya yung protection mo, siya yung seguridad mo. Now, di ba si God yun? Yes, but God uses people to accomplish that. Minsan bibigyan ka ng kaibigan, minsan bibigyan ka ng magulang, minsan bibigyan ka ng kapatid, minsan bibigyan ka ng kapatiran. Bibigyan sa iyo ng Diyos yan para matupad yung maintindihan mo yung pagiging refuge, pagiging pakpak or covering, pagiging protection, security. Paano natin nasabi yun? Kasi nga, dito ine-express ng Diyos ang kanyang pagmamahal. May mga na-hospitalize tayong mga kapatiran. May mga kapatiran pumunta ron para makibantay din. Ginagamit yun ng Diyos. Naunawaan po, hindi mo kailangang manipulahin ang sitwasyon. You just be honest enough to understand your real motivation at gawin mo and be a representative of God para sa mga taong nais niyang abutin. Kaya nga, body of Christ eh. We help. Kaya doon kilala ang Christianity. Sabi ng Panginoon Diyos, people will know that you are my followers or my disciples because you have love for one another. You express this, katawag dyan sa Hebrew word ay kanap. Alam niyo, pa sa Tagalog, madali-dali na yung kanap kasi paghalong taglis, kanap. Ano yung kanap? Kasama mo natutulog. Kanap. O di meron kang kasama. Ginamit ko na lang yan para hindi natin makalimutan. Pero ang ibig sabihin lang nun, wings, a protection, a covering. Di ba? Kaya balikan natin. Tingnan nyo, kahit si si Ruth, na-realize ang kamag-anak talaga nila itong si Boaz. Sinabihan siya kagad ng nanay niya, si Naomi, naku, pumunta ka doon, abangan mo. Pag muwasok na siya sa kanyang tolda, abangan mo, pag nakatulog na, pumasok ka doon at hilingin mo na ikaw ay kanyang tubusin. Bilang covering. Kaya yun ang kanyang ginawa. Pagdating sa chapter 3, he said, who are you? Kasi nagising si Boaz eh. Bakit may babaw dito sa baba? Sabi niya, I am Ruth, your maid. So spread your covering, your kanap, over your maid, for you are a close relative. Kaya ulitin ko, ano yung kanap? Kailangan ng proteksyon, covering. Kasi yan yung kinakano niya, parang be our redeemer. Now, tingnan nyo, ano bang kwento nito? Subukan natin. Then he said, may you be blessed of the Lord, my daughter. You have shown your last kindness to be better than the first by not going after young men, whether poor or rich. Isipin nyo, itong si Ruth, faithfully obeyed her mother-in-law. Alam niyo, mahirap yung pinauutos niya. Kasi matanda na itong si Boaz. Si Boaz, isipin ninyo, like, tatay, parang kaedad ni Elimelech. Parang tatay niya lang to. Anak ko, kaya sabi tuloy ni Boaz, hindi ka na humanap ng mahirap at mayaman, mga batang lalaki, pero pinakita mo ang dangal dahil hindi mo yun in-issue, sinunod mo yung mother-in-law mo. And sabi niya, now my daughter, kaya tawag niya sa daughter. Now my daughter, do not fear. I will do whatever you ask. For all my people in the city know that you are a woman of what? Excellence. Sobrang kagalang-galang ang ugali mo. Kakaiba ka. Hindi mo iniisip anong komportable sa'yo. Iniisip mo anong makakaparangal sa Diyos at makakapagbigay ng kaginhawaan sa magulang mo o sa mother-in-law mo. Hindi yan sa sarili mong convenience. O, tuloy tayo. Sasabi niya, now it is true. I am a close relative. However, there is a relative closer than I. Doon mo maintindihan ito yung karakter naman ni Boaz. Hindi mapagsamantala. Yari ka. Hindi ganoon. Sabi niya, teka. Oo, willing naman ako naman ay malapit mong kamag-anak. Pero baka may mas malapit pa. Ayoko namang agawin ang karapatan na yun sa kanila. Kaya, sige, natili ka ngayong gabi, pero kung paari lang, umuwi ka na mas maaga kasi ayoko na machismis pa tayo dito na walang kaano-ano. Parang kumaga, wag na tayong gumawa pa ng eksena na hindi naman nararapat. But if it does not wish to redeem you, eto na, I will redeem you. Yun ang pangako sa'yo. As the Lord lives, lie down until morning. Parang sabi niya, I will be the shelter that you're looking for. You see what?
bakit ganito ang Diyos sa atin? Why does God use people like this? Why does God provided a friend? Why does God, provide a friend? Why does God provide a parent? Why does God provide a sibling, a brother, a sister? Bakit niya pinoprovide yon? Maybe God sent that person kasi we need encouragement. Maybe God sent that person because we need help. Maybe God sent that person because we are looking for refuge ourselves. Siyempre, Diyos ang ating refuge, but God uses people. Are you following? Now, anong klaseng Diyos to? The kind of God does that is that a God who is near. God who is involved. He is very much involved in your life. A God who cares. Minsan hindi lang natin pinapahintulot ang Diyos kumilos sa atin. We keep on, resisting what God is allowing to do. Kasi feeling natin, we know better. Hindi. Involved si God. Gusto kanyang tulungan. Gusto kanyang gabayan. Because God who works through ordinary people to accomplish extraordinary purpose. Alam niyo, when it comes to favor, hindi ito yung para maging luxurious ang buhay natin. You see, favor, sa ibang tao, they means comfort. Sa ibang tao, they means wealth. O kaya sa ibang tao, favor means success. Pero hindi eh. Kay Ruth, binigay niya sa atin kakaibang definition about favor. Ang ibig sabihin niya dito, it means God sees us. God cares for us. God provides what we need according to His purpose. Ba't ko nalaman? Kasi byuda pa rin siya. Mahirap pa rin siya. Pero God's favor was already all over her life. Bakit? Because God's favor is first revealed through His presence before it is revealed through His provision. Naintindihan po? Mga kapatid, balik tayo kay sabi ho ni Naomi, umuwi na siya, ano nangyari? Ganito, kinento niya na, sabi niya, huwag ka mag-alala, intayin mo lang. Wait, my daughter, until you know how the matter turns out, for the man will not rest until he has settled it today. You see, friends, waiting, sabi niya, is something that we need to experience. Kasi minsan mas gusto natin magtrabaho, mas gusto natin magsilbi, mas gusto natin kumilos agad. Pero waiting, minsan mamadali tayo, di ba? Kasi waiting sa totoo lang is also faithfulness. Waiting is not doing nothing. Waiting is trusting God while He works. Para sinasabi natin, Lord, I have obeyed you, now I will trust you with what I cannot control. Yun ang sinasabi natin sa Diyos. Kaya maaring nanalangin tayo, sumunod na tayo, nagawa natin dahil pinagagawa ng Diyos, ang kailangan lang natin mag-intay sa gagawin ng Diyos. We need to trust, we need to rest, kasi ito lang masabi ko, the God who brought Ruth to Boaz is still working. The God who guided Ruth's step is still guiding yours. So, bakit tayo susunod sa Diyos in faithfulness? Because God's extraordinary favor reveals a God who is worthy of our trust. A God who guides, a God who provides, a God who protects, a God who keeps His promises, a God who is worthy of following even when we cannot see the whole picture. Nasusundan pa po? Mga kapatid, dito po makakarinig tayo ng isang patotoo. Galing po siya po ay nakakapatid natin na sa Ireland. Pakinggan po natin how the Lord worked in his life. Doon maintindihan kung paano ginaguide siya ng Diyos. Paano sila ginabayan ng Panginoon Diyos. Paano siya sinamahan ng Diyos. At pakita niyo kung paano kumilos at pinakita ang biyaya ng Diyos sa kanya. Panoorin po natin ang patotoo ni Arthur Castro. I was born poor, raised in a place where no one wanted to live, where there was garbage everywhere, gambling, drug addiction, killings, and rough neighbors. In short, I live in a squatter area. At the age 14, I started to work in the chair factory as a carpenter, where my salary was 14 pesos per day. Other small jobs I did was collecting plastics, selling sampaguita, and making pot holders. My mom had to desperately borrow money to anyone she knew when times became truly tough. In our house, we had a little altar where I always complained to God. I didn't have faith in our lives that we live in, which was something I thought would never, ever change anymore. Years passed by, our lives move on. We progressed a little bit. My brothers and sister got different jobs, and my sister finally got a loan and bought a small house in Cavite, and we finally moved on immediately. As the last person to leave the house in Caloocan, I looked everywhere. I went to our little altar again, but this time,
not to complain, but to thank God for everything. As I remember, started saying, Salamat Panginoon that we are all alive and surpassed all the ordeals and toughness of life in Caloocan for so many years. And as for me, I have worked in a few small companies as a helper, then worked in a fast food chain as a server where I met my beautiful wife until got married in 1998. My wife gave birth to our beautiful daughter, Micaela, in 2001, and few years later, she applied to work in Ireland as a nurse in 2004. And myself and Micaela followed on the 2nd of August 2005. We flew to Ireland and saw a completely different world. Little that I know, God is now sending me to a place where He will start to pour His abundance in Ireland, which is the opposite of the squatter area that I grew up with. By God's grace, I am now seeing wonderful forests and greeneries instead of garbage, lakes and waterfalls instead of floods, beautiful Irish Mountain instead of Smoky Mountain. Then I realized that only God could change the impossible to possible. And despite of many complaints, God still brought me here and changed everything. This is the moment I realized that God is alive, and I started to seek more of Him. The Holy Spirit prompted me first to look for a Christian church, which I did. In 2021, I continued searching for a church then. After 16 years of searching, I discovered Pastor Bong on YouTube, but initially drawn to his humor. But soon I recognized his teaching, the testimonies, and practical lessons as deeply grounded in Scripture. I immediately looked up CCF in the internet, read their mission and vision, and inquired about CCF in Ireland. Then a phone call from Brother Levy, our servant leader of CCF Ireland. He invited me to meet, and everything follows. And by God's grace, I have attended my first CCF Sunday worship service on March 21st, 2021 via Zoom, hosted by CCF UK. As for my wife, without forcing her, she joined and observed CCF Sunday worship service. And it continued until God opened her heart. And eventually, by God's grace, just 1 month, she followed Christ too. We both baptized in 2024 by Pastor Marty Okaya during the True Life Retreat in Ireland, and finally whispered in prayer, we have decided to follow Jesus and no turning back. As a newly Christian, I honestly thought that I was signed up for a smoother ride, stress-free and easier life. But I was wrong. In 2022, I started to feel persistent pain in my lower back. Despite of the pain, I continued to serve the Lord for 3 long years as a tech volunteer. But as months turned into years, the ache transformed into an unrelenting pain. Then the unthinkable happened. On March 15, 2025, the agony spiked into something unbearable. The pain took its toll, and I went to the emergency room. This time, an emergency MRI scan with contrast revealed a hidden lump deep my spine, and this is where I break down. The medical team met my family and discussed the possible complication. First, that I could possibly die during the surgery. Second, if I survived, I could be paralyzed. Third, the lump biopsy could be cancerous. As I look at the ceiling while lying in bed, being pushed out to ER, I talk to God again, saying, Lord, please protect me. Whatever happens to me, then it is your will. Lord, but I have faith in you that you will heal me. Jesus, if I don't wake up, take care of my family, and thank you. I will see you finally in heaven. It's been 6 long hours I spent in the operating room and felt like an eternity for my family. When I opened my eyes, there was a bright light flash in my eyes. I thought I'm in heaven already. But it was the lights from the recovery room. Quickly, I thank God with His first blessings that I'm alive. Second, as God continues to restore me, the pain that I had for 3 years was gone completely. And lastly, the consultant told us the best news ever: no evidence of malignancy.
Months later, I was completely healed, no costly hospital bills, never lose a single cent of my salary, and managed to go to Canada to celebrate my sister's birthday and a cruise tour without riding the wheelchair. On the summer of June, one wonderful Sunday morning, I woke up the steps of CCF Island Church without a pain. I'm back to serve the Lord. As I close, choosing to follow Christ is not an invitation to a life of comfort, but commitment to a journey of transformation. God never promises to insulate us from suffering. Instead, He often uses the trials and tests of this life to refine our faith and draw us closer to His heart. Yet, even in the midst of the storm, He remains a good and faithful healer. I'm profoundly grateful for the physical and spiritual restoration He has brought into my life, a healing that served as a powerful testament to His grace. My name is Art, with a heart full of gratitude. I thank the Lord who rescued me from poverty, renewed my health, and welcoming me into the transformative grace of the Christian faith. To God be all the glory. Praise God, praise God. Nakakatuwa, no? Kung paano siya hinango, no? Mula po sa talagang kasadlakan, tapos dinala siya hanggang sa nakarating siya sa Ireland. Pero alam niyo, ang isang amazing part doon, walang saysay lahat ng pagkakapalit ng kanyang lugar kung hindi siya nakaranas ng redemption mula sa Diyos. Kaya nga, we need to fix our hope on God, our Redeemer. Ano ibig sabihin nun yan? Because God's extraordinary favor reveals a God who redeems what we cannot. Alam niyo po, pag-isipan niyo ito mabuti. Sa buhay natin, minsan hindi natin hindi napaintindihan, parang, Lord, parang pag in pain tayo, pag dami natin problema, parang tapos ng lahat, ayoko na, hindi ko na kaya. But alam niyo po, yung chapter 1, nagsimula sa funeral, sa Ruth. Pero yung chapter 4, nag-end sa isang wedding. Sa chapter 1, began with emptiness. Sa chapter 4, nag-end with fullness. Sa chapter 1, began with tears. But chapter 4 ends with joy. Ano sinasabi ng Diyos sa atin? One pastor said this, we should never judge God's faithfulness in chapter 1 when God is still writing chapter 4. Amen po? Minsan yung pinagdadaan natin, huwag agad yung ligyan ng tuldok. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos yung kwento. Kaya naalala ko, sabi ni Pastor Erwin sa akin, God only makes happy ending. If it is not happy, it is not the end yet. Di ba? Kasi may happy ending eh. Laging happy ending sa Diyos. And kung sakali, bakit yung iba namatay siya, martyrdom. O di, nasa langit siya, di happy ending. Di ba? Kaya laging happy ending. Kaya kung hindi pa happy yung ending, hindi pa tapos ang kwento. Kaya ito ngayon, dinala na ngayon ni Boaz, yung issue, yung legal issue ni Ruth. Kaya dito makikita ninyo, ini-introduce sa atin isang konsepto na tinatawag na Goel, the kinsman redeemer. Ano ibig sabihin ng Goel, na kinsman redeemer? The close relative who could redeem a family member from loss and restore what had been forfeited. Meaning, meron ka dapat kamag-anak na willing na tubusin ka. Yung sa nawala na yung mga ari-ariya mo, nawala na yung dangal mo, tutubusin ka ngayon. Kanya lang, hindi basta-basta yon. Kasi nga yung unang kamag-anak, yung pinakamalapit kaysa kay Boaz, hindi siya handang gawin yon kasi ma-jeopardize yung kanyang inheritance. Kaya medyo mawawalan pa siya. Kaya yung desisyon ni Boaz, hindi yun madali. But he was willing, he was able, and Boaz stepped forward. He was willing to jeopardize his own inheritance. Kaya alam niyo ba ito maganda dito? Si Ruth, she could not redeem herself. Si Naomi, she could not redeem herself. Someone else had to step in. Kailangan meron pong magre-redeem sa kanila. Someone else had to pay the price. Someone else had to restore what was lost. Kaya hindi to kayang ikaw lang. Kaya nga, si Boaz ay parang anino ni Jesus, yung ginawa ni Jesus, being the substance. Boaz points beyond himself to the greater Redeemer. Paano nangyari yun? Tingnan natin, just to give you the summary. Boaz redeemed Ruth. Jesus redeems us. Boaz paid the price. Jesus paid the ultimate price. Siya mismo. Boaz restored a family. Jesus restores sinners to God.
Boaz gave Ruth a future, but Jesus gives us eternity. Amen? Na sobrang praise God. Alam nyo, sa buhay, si Ruth, she needed more than grain. She needed a redeemer. Si Naomi needed more than food. She needed a redeemer. And when tayo po, we need more than the better circumstance. We need a redeemer. Alam mo, ang problema ng marami tao, ang problema nila pera. Ang problema nila relationship. Ang problema nila emosyonal. Akala ng tao, ang problema nila, material na bagay. Ang totoo niyan, ang problema natin, kasalanan. That separates us from God. Ang problema, if God is with us, itong pinakamaganda, if God, the extraordinary God, is with us, who can be against us? Sige, pag-isipan niyo mabuti. Pero ito malungkot. If God is against you, who can be with you? Is God against me? Obviously. Sabi ni Lord, God opposes the proud. Kaya pag hindi natin inaamin yung ating emptiness, hindi natin inaamin ang ating pangailangan sa Diyos, that's kind of pride. At galit ang Diyos sa ganyan. Kaya nga we need to face God with our attempts. We need to be honest before God. We need to follow God. Kaya alam niyo po, yung problema natin, kung ito ay kasalanan, it cannot be solved by education. Hindi kayang solvin to ng success, hindi to kayang solvin ng religion, hindi to kayang solvin ng self-improvement. Kailangan natin ng manunubos. Somebody has to redeem us. And that is exactly what God provided. Tingnan niyo sabi ng Bible. In Him, we have what? Redemption. Sa pamanong paraan? Through His blood. The forgiveness of our trespasses according to what? To the riches of His grace. Yung kanyang extraordinary favor. Tandaan nyo, we do not achieve redemption. We receive redemption. Because redemption is God's work, not ours. Hindi natin to ginawa. Si God lang ang makakagawa nito. Parang ganito, imagine niyo meron kang utang na napakalaki. Talaga hindi mo na mabayaran. Sabi na natin, 100 million pesos. Hindi mo na alam saan ka kukuha. But all of a sudden, may nag-appear na kamag-anak mo at sabi niya, babayaran ko utang mo. Di ba? Ang laking relief bigla yun. Wow! Totoo ba yan? Ang saya-saya natin. And imagine, we owe a debt that we could not pay. But Jesus paid the debt that He did not owe. At yun ang sabi ng Lord, yan ang ginawa niya sa atin. He redeemed us. Biro niyo parang wow. Kaya pagharap natin sa Diyos, hindi na, yung ating confidence because of the redemption that we receive from the Lord. At ito ang grace ng Diyos. Let me just show you this before I end. Sa ending ng Ruth, pinakita po yung pinaka-genealogy. Parang akala mo wala lang kwenta. Pero pag tingnan doon, to Perez was born Hezron, Hezron born Ram, Ram Aminadab, Aminadab born Nashon, Nashon Salmon, and Salmon was born Boaz, and po Boaz Obed, and to Obed was born Jesse, and to Jesse David. Hindi alam naman ni Ruth na ako, magiging salinlahi ng Haring David? Ako? Hindi niya alam yun. She was just faithfully doing what He thinks faithful na trabaho para sa Panginoon Diyos. At hindi niya alam na pagdating na sa bagong tipan, nang dumating na si Jesus, the genealogy ni Jesus, Salmon was the father of Boaz by Rahab. Boaz the father of Obed by Ruth. Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king. Nandun siya. Kasama siya saan? Sa salinlahi ni Jesus Christ na kung saan doon dinaan ang ating manunubos. Praise God. Biruin niyo kung paano kung di sumunod tong tao na to? Paano kung hindi niya naranasan yung extraordinary favor ng Diyos? Hanapin niyo, sana si Orpa. Kahit sa opera, hindi siya lumabas. Naintindihan niyo po yung sabihin? Wala na. Pero si Ruth, kinasangkapan ng Diyos at nilagay pa dapat doon, Obed by Ruth. Alam mo ninyo, ang ending ng lahat ng ito, pansinin niyo. Then the woman said to Naomi, "Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today." Anong sinasabi ng Diyos dito? Ang bayani hindi si Naomi, ang bayani hindi si Ruth, ang bayani hindi si Boaz, kundi ang Panginoon Diyos. Because throughout the entire story, God has been the true hero. God pursued Naomi. God pursued Ruth. God guided Boaz. And God preserved
the David line. The God who ultimately sent Jesus Christ to save us. Pag-isipan niyo mabuti. Kapatid, kaya nga, sabi ni Naomi, I went out full, but the Lord has brought me back empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has witnessed against thee, and the Almighty has afflicted one? Alam mo, nakakatuwa kay Naomi? Nung malis siya, hindi yan nakikita. Oo, nawala lahat. Pero hindi mo nakita. Hindi ka nawalan. Kasama mo pa rin si Ruth. Blessing si Ruth. At itong sabi niya, then the woman said to Naomi, see, blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may his name become famous in Israel. She ended with worship. She began focus on her loss. Then she ended focus on her Lord. Amen po? Bakit? Kasi nga, God showed extraordinary favor. Friends, remember this. Face God in your emptiness because He pursues the broken. Follow God in faithfulness because He is worthy of your trust. Fix your hope on God, your Redeemer, because He alone can redeem what you cannot. God's ordinary favor is not simply God changing our situation. It is God revealing Himself, drawing us closer to Him. Because it is ultimately leads us to the extraordinary God Himself. Napansin po ba ninyo why Jesus Christ inviting us, those who labor and heavily laden, to come? Unless you see your emptiness, hindi kayo haharap sa Diyos to be His fullness. Naunawaan po. Kasi ubod tayo ng yabang, akala natin kaya natin lahat ng bagay. Ulitin ko lang ho. Ito common na sa atin, narinig niyo sa akin lagi ito. Hindi mo hawak ang bit. Si Lord ang may hawak. You have to humbly admit that. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, alam mo naman kung anong klaseng buhay meron ka. Alam mo naman kung empty ka, na kahit meron kang tinatawag na konting success, naghahanap ka pa rin ng significance. Minsan tinatanong mo sarili mo, do I really matter? Am I enough? Am I loved? And am I accepted? Kaya minsan trying hard tayo para to belong. But you need to be honest before God. Lord, minsan kahit tanggihan na ako ng tao, mahalaga, tanggap mo ako. Mahal mo ako. Nawala na akong dapat patunayan pa. Dahil pinakita mo ang iyong extraordinaryong biyaya. Kapatid, be honest before the Lord. Kasi sabi ni Lord, those who labor and heavily laden, pagod ka na eh. Aminin mo, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahingahan. At alam mo sabi ng Diyos, patuto ka. Una, magpakumbaba ka at maging mahinahon. Kunin mo ang aking pamato. Be honest enough and be humble enough. Tanggapin mo na ako yung maging farmer sa buhay mo. Ako yung maging guide sa buhay mo. Ako yung talagang maging Panginoon ng buhay mo. Dahil hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Be honest to God. And praise God, our Redeemer, died for our sins na para bayaran ang utang na hindi natin kayang bayaran. And He rose again from the dead para sabihin sa iyo, bayad na, totally. Wala ka nang idadagdag pa. Just come to me and I will give you rest. Habang tayong lahat po ay nakayuko at nakapikit, let's humbly admit before the Lord our need of Him. Maging sa mga nasa online, I challenge you, be humble also. Kaya naman sa mga kinakausap ng Diyos, if God is speaking to you, taas mo lang kamay mo sa Panginoon in humility, Lord, ako po yun. Lord, I need you. Lord, inaamin ko ang aking kawalan. Inaamin ko ang aking emptiness. Thank you, Lord, for pursuing me. That you even brought me here to hear these words. Lord Jesus, I come to you. I'm tired. I want rest. And Lord Jesus, I need you. Lord, I've been trying my best to prove myself of my worth in eternity. Pero alam ko, Panginoon, wala akong mapapatunayan sa inyo. I need you, Jesus. And I admit na kailangan kabayaran. Ikaw ang aking tanging manunubos. And thank you, Lord Jesus, that you rose again from the dead just to tell us that all our debts are totally paid by you. Kaya Lord Jesus, take over my life. Be the Lord of my life and allow me to live a life pleasing before you.
At sa mga sandali, Panginoon, na nadadapa kami, thank you na hindi magbabago ang pag-ibig niyo sa amin. Because you declared a covenant love to us na kahit anong mangyari, hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Salamat po, Panginoon Jesus. Kaya sinusuko ko ang buhay ko sa iyo and let your will be done in my life. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kapahingahang ipinagkakalob niyo sa nagtitiwala sa inyo. Thank you, Jesus. And aming Amang Banal, hiningi ko rin po ang bawat sa amin dito and every family we represent. Allow all of us, Father God, Lord, to enjoy and to live with your extraordinary grace, extraordinary favor. Father God, knowing, Lord God, that you loved us not because of who we are, but simply because of who you are. That for by grace we've been saved through faith. It is not the result of our works, but it's a gift that came from you. So I pray, Lord, help us to be a faithful expression of your workmanship, that wherever we are, they will see us as your masterpiece. Lord God, doing exactly what you designed us to be. We love you because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ang ating speaker ngayon na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Joel. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa ating extraordinary God. Ayon sa istorya ng buhay ni Ruth, handa na po ba kayong sagutin ang inyong mga katanungan? Sa extraordinaryong biyaya ng Diyos. Okay po, para po sa ating unang katanungan, sa panahon kung saan parang karera ang buhay at importante ang pag-asenso at pagiging successful, paano kami mananatiling tapat kahit wala kaming nakikitang resulta o agarang gantimpala? Ayan. Alam mo, sa buhay, ang ating kwento ay hindi naman doon sa may resulta kaagad. Kahit naman si Ruth, kung mapapansin mo, wala namang resulta agad eh. Basta siya, sunod lang siya na sunod eh, di ba? Kasi parang give up niya yung kanyang sariling bayan, sariling pamilya. Para saan? Sumama kay Naomi, hindi dahil kay Naomi siya umaasa, kundi sa Diyos ni Naomi. Kaya sabi niya, kaya sabi nga ni Boaz you took refuge, di ba, from the wings of the God of the Israel. So, doon maintindihan na yung katapatan na yon, is a success in itself. Kasi yung buong programa, hindi mo naman makikita pa eh. Hindi alam ni Naomi na magiging bahagi siya sa genealogy ni Jesus. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam na kasama siya sa redemptive plan ng Diyos. Hindi niya alam yun. Ang isang alam niya lang, she has to be faithful as a daughter-in-law ni Naomi, and at the same time, faithful follower of the God of Israel. Para naman po sa ating ikalawang katanungan, may kinikilingan o paborito ba ang Panginoon sa mga binibigyan niya ng extraordinary favor? Sino nga ba ang pinagkakalooban ng Diyos ng ganitong pagpapala? Ayan, alam nyo, pagdating sa favor, kung favor yan, ibig sabihin, desisyon ng Diyos yan. Kumbaga, siya nakakaalam. Pero sa tingin ko, wala siyang paborito. Bakit kamo? Si Ruth again is a very good example. Una, babae siya. Pangalawa, Moabita siya. Ibig sabihin, yung Moabita, walang bahagi sa Israel dapat yan. Kasi nga, kaaway yan ng Israel eh. Mahabang istorya ng hostility yan dahil nga sa kay Balak, masama ang balak niya. Di ba? Ginamaan niya pa si Balaam. Di ba? Kung mapapansin mo, talagang sila rin nag-cause ng matinding, kumbaga, plague sa Israel dahil nga sinidus ng mga Moabites yung Kaya, kung titingnan mo, siya yung pinaka-least likely na makatanggap ng favor ng Diyos. Pero sa Panginoon, hindi yun ang issue. Kasi sa Kanya, mahal niyang parehas. Tingnan mo si Naomi, reklamador. Di ba? Nagre-reklamo laban sa Diyos. Si Ruth nag-respond na sumunod sa Diyos ni Naomi. Pero both of them, kaiba yung kalantugon, pero pareho silang pinakitaan ng biyaya ng Diyos. Kasi God was working kahit hindi nila nakikitang kumikilos ang Diyos.
At para naman po sa ating huling katanungan, magkakaroon ba tayo ng extraordinary favor mula sa Panginoon kung tayo ay mas gumagawa ng mabuti at mas nagsisilbi sa Kanya kumpara sa iba? Ayan, ako napakagandang tanong yan. Kasi madali tayong makalimot, no? Nung naligtas tayo, we are not saved because of our goodness. Maalala mo, for by grace, favor ng Diyos, you have been saved through faith. It is not the result of your work. It is a gift of God. Kaya hindi tayo gumagawa para mag-gain ng favor. Gumawa tayo because we are favored by God. Kaya nga, ang sabi, for you are God's workmanship. Diba? Masterpiece tayo ng Diyos. Kaya to demonstrate na kahit ano pang nakaraan natin, ano pang kalalagayan sa buhay, yung biyaya ng Diyos ang siyang nagtalaga sa atin. Parang yun na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ganun din sa pang-araw-araw ng buhay. Kaya grace upon grace, we are growing doon sa ating relationship sa Diyos. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin through His Son, Jesus Christ. Salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.